Hi guys, welcome back. So, 3 months ago, gumawa ako ng video. This is regarding yung sa pag-organize ng mga cards, yung mga dividers. And ito yung tsura niya, di ba? Papakita ko sa inyo. Sensya na medyo magulo yung office ngayon. So, yan. Naalala nyo to. Ito yung mga card dividers na ginawa ko. And this came from libre lang sa Divs Pack pag bumibili ka ng top loaders. So okay siya kasi libre. Bili ka lang ng top loaders kasi gagamitin ko rin naman for my sale and also for my my cards, my personal cards. Kaysa naman bumili pa ako ng dividers from BCW, gastos lang yan. And also problema dyan kung may stock. So yun nga, 3 months ago, ginawa ko yung video. Tapos ang nakakatawa doon, after like maybe 1 or 2 weeks, umorder na ako ng mga bagong supplies. So bumili uli ako sa Divs Pack ng mga top loaders, thinking na magagamit ko uli yung mga papel for the dividers for my shoebox storages. And to my surprise, ito na ang bagong Divs Pack packaging. Okay, so ano na siya, yung stand na siya. And as you can tell, medyo na-disappoint talaga ako. But hey, it is what it is. Ito na yung bago nila. This is actually good sa mga nagbebenta ng mga tingi-tingi na mga top loaders. Kasi yan, nakatayo, madali lang kunin isa-isa kaysa dun nga lang naman sa papel. And I think mas makapal pa nga ito na papel. And maybe baka, I'm not sure baka mas mahal pa ng konti yung manufacturing nito. But ako personally, I like the old one kasi nga magagamit ko. Moving forward, pinabayaan ko lang, tapos all of a sudden, out of the blue, nag-click sa utak ko, alam ko nang gagawin ko. 4 dividers na hindi na ako aasa sa pagbibili ng mga top loaders or what. Meron akong photo paper na hindi siya maganda yung quality. Hindi ko na nga maalala kung sa Shopee or sa Lazada ko siya nabili. But it's really matagal na sa akin eh. And tinry ko mag-print dati sa printer namin ng mga old photos namin. Actually maganda siya sa una, but ang napansin ko kasi yung photos, it does tend to fade lalo na pag naaarawan. Okay, tapos humid pa tayo dito sa Pilipinas. So, to cut the long story short, hindi talaga ganun kaganda yung quality ng photo paper na nabili ko sa mga online shops. And ito yung tsura niya. So, ito siya. Naka-store lang to for ilang years na. Nakakatawa. Nakailang years na to. Tapos, yun nga, nag-click sa utak ko na pwede ko tong gawin card dividers. Kasi nga, medyo thick yung papel niya. Fast forward na uli, ginawa ko yung cutout. And ito yung tsura niya. Okay. Isang mga size ng mga dividers ko. So, basically, ang magkakasya dito mga 5. Okay? 5 pieces. Bale, 20 sheets to. So, 20 times 5 is 100 pieces. Okay? So, guys, isuspoon-fed ko na kayo. Pumunta na ako sa mga online stores like Shopee or Lazada. Ang isang bundle na ganito, yung 20 sheets, around 40 to 50 pesos lang. Okay? Plus shipping siguro, or kung may vouchers kayo, I don't know kung anong discount na makukuha nyo. But, yun ang price niya. So, yan, another tip na mabibigay ko sa inyo. Lalo na sa mga kapwa kahabi ko, mga co-hobbyist ko. Also, lahat ng mga nagte-trading cards. Ito na itsura niya, yung mga bago kong gawa. Ito yung mga bago kong gawa, guys. Ayan o. Tatum, Kawhi, Kyrie, Carmelo. Yan yung mga bago. Tapos may Harden. Okay. So, it's basically the same. Actually, maganda rin talaga tong photo paper kasi ayan o, may pagka-glossy pa nga siya. So, ayan o, makikita nyo, di ba? Photo paper. So, ang ginawa ko lang talaga is, once na sinulatan ko siya ng pen or pentel pen, hintayin nyo lang mag-dry para hindi mag-smear. Kasi glossy yan eh. That's it for this video. Please hit like and subscribe and I'll see you on my next one.